Ano ang mangyayari kapag may pumasok sa klase na handang labagin ang mga alituntunin? At gaano katagal kayang kontrolin ng guro ang kanyang nararamdaman kapag ang isang estudyante ay nagsimulang magbigay ng espesyal na atensyon sa kanya? Alamin natin, sa simula ng pelikula, nakikilala natin si Joseph Sven, isang guro na nasa gitnang edad na. Noong bata siya, nagkaroon siya ng injury kaya't naglalakad siya gamit ang tungkod. Nakatira siya sa isang farm, kasama ang kanyang matandang ina, at siya ang nag-aalaga sa mga gawaing bahay. Pagdating niya sa paaralan, sinabi niya sa mga estudyante na malapit nang magsara ang paaralan. Doon pumasok si Catherine Wheeler, isang 18 anyos na estudyante. "Sino ka ba?" tanong ni Catherine, at sumagot siya ng may kumpiyansa. Pagkatapos ng trabaho, tinalakay ni Joseph ang pagsasara ng paaralan kay Rosalie, isang biyuda na pumanaw ang asawa. Si Joseph ay nag-aalaga sa kanya, at nagplano pa silang magpakasal. Kinabukasan, dumating si Nathan Wheeler, isang retiradong major at ama ni Catherine, sa farm ni Joseph. Gusto niyang mag-boarding ng kabayo ni Catherine sa stable ni Joseph, at nag-alok pa ng $175 kada buwan. Siyempre, pumayag si Joseph. Pagkatapos, pinabiyahe ni Joseph si Catherine pauwi, at sinabi niyang huling taon na niya bilang guro. Tanong ni Catherine kung ano pa ang pwede niyang gawin, ngunit hindi alam ni Joseph kung paano sasagutin. Nangako si Catherine na malalaman niya. Dito nagsimulang magkaroon si Catherine ng hindi tamang iniisip. Kinahapunan, dumalaw si E.A. Evans sa ina ni Joseph upang magdala ng gamot. Ibinulgar niya kay Joseph na ang kondisyon ng kanyang ina ay lalala pa at may ilang buwan na lang siyang mabubuhay. Mas mabuti raw kung ililipat siya sa ospital. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, pumunta si Joseph sa stable at nakita si Catherine na naghihintay sa kanya ng tahimik sa loft. "Alam mong nandito ako, di ba?" tanong ni Catherine. Nag-atubili si Joseph ngunit sumama siya. Inilabas ni Catherine ang nararamdaman niya at sinubukang makuha ang atensyon ni Joseph sa pamamagitan ng isang subtle na kilos. Agad na umalis si Joseph, nais niyang manatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo, pero pagkatapos mag-isip, napagtanto ni Joseph na naging monotono na ang buhay niya. Baka hindi naman masama kung magdagdag ng kaunting excitement. Bumalik siya at nagkaroon sila ni Catherine ng espesyal na sandali ng kalapitan. Ilang araw pa, sinabi ng school board kay Joseph na dahil hindi niya natapos ang kanyang mga professional development courses, hindi siya makakapagturo sa mga paaralan sa lungsod. Hindi ito ininda ni Joseph at pinagsabihan pa ang mga miyembro ng board bago umuwi. Sunod, dumalaw si Dear Evans kay Joseph at sinabi niyang nakita ni Major Wheeler na mahilig manghunting ang isang coyote sa lugar. Ibinigay ni Evans kay Joseph ang kanyang hunting rifle. Sinabing matanda na siya para manghunting. Habang nagtuturo, ipinagawa ni Joseph sa mga estudyante niyang magsulat ng essay. Ginamit ito ni Catherine upang magsulat na gusto niyang makipagkita kay Joseph dahil may mahalaga siyang sasabihin. Pagkatapos, habang nagmamaneho, nagalit si Joseph kay Catherine dahil iniwan niya ang isang bukas na mensahe. Natatakot siyang may makaalam tungkol sa relasyon nila. Akala niya buntis si Catherine pero tinanggi ni Catherine. "Wala akong mood para magbiro," sabi ni Joseph. Ngunit biro lang ni Catherine ang pagiging buntis. Nagulat si Joseph at sinabing biro lang pala. Isang umaga, nagbigay si Catherine kay Joseph ng isang bot ng 20 taong gulang na bourbon bilang regalo. Nang tanungin ni Joseph ang tungkol sa nanay ni Catherine, nilihis ni Catherine ang usapan at ibinalik ang focus kay Joseph. Ilang sandali pa, bigla ang pumasok si E.A. Evans sa stable at nakita silang magkasama. Pagkatapos, nakipagkita si Evans kay Joseph sa isang cafe. Nagulat siya sa nakita. Pinayuhan siya ni Evans na tapusin na ang relasyon dahil magdudulot lang ito ng seryosong problema. Bukod pa, may Rosalie pa si Joseph na naghihintay sa kanya na mag-propose. Matapos ang school party, inimbita siya ni Rosalie sa bahay nila upang magkasama pero tumanggi si Joseph. Masakit, umalis si Rosalie. Pagbalik ni Joseph sa bahay, sinabi ng kanyang ina na alam niyang may relasyon sila ni Catherine at tinanong kung hanggang kailan pa ito magpapatuloy. Nag-isip si Joseph tungkol sa mga nagawa niya at pagkatapos nagpunta siya kay Rosalie upang humingi ng tawad. Ibinahagi niya ang pangarap niyang magpunta sa isang tahimik na dalampasigan upang magpahinga at mag-fish. Sa huli, inamin niyang gusto niyang mag-share ng tender moment kay Rosalie sa araw
Humingi ng tawad si Rosalie dahil sa misunderstanding at pinatawad siya. Pagkatapos, pumanaw ang ina ni Joseph. Pagkatapos ng burol, nakita ni Rosalie ang isang liham mula kay Catherine at napagtanto niyang ipinagkanulo siya ni Joseph. Hinarap siya ni Rosalie at inakusahan siya ng pananakit. Sinubukan ni Joseph magpaliwanag, sinabing si Catherine ay isang maliit na fling lang, pero hindi naniwala si Rosalie. Sana mamatay ka, sabi niya bago umalis. Gabing yon, dumating si Catherine upang makipagkita kay Joseph. Gusto niyang magpakasal sila, pero nais ni Joseph na tapusin ang relasyon. Nagbanta si Catherine. Pagsisisihan mo. Kinabukasan, hinarap ni Nathan, ama ni Catherine, si Joseph ngunit pinili nilang maghiwalay ng maayos. Muling nagpakita si Catherine at nagtanong kay Joseph na magpakasal siya. Nang tumanggi si Joseph at sinabi nilang wala silang future, ipinahayag ni Catherine na may nagawa siyang masama. Lumabas si Joseph at nakita niyang nasusunog ang barn. Nailigtas niya ang baka, pero nasawi ang kabayo ni Catherine sa apoy. Kinabukasan, nagdesisyon si Joseph na baguhin ang buhay niya. Nakipagkasundo siya kay Rosalie at sinabi niyang siya lang ang mahal niya at pinatawad siya ni Rosalie. Sa huli, pumunta sila sa dagat upang magkapiling magpakailanman. Yan lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko, i-like ang video, at mag-iwan ng komento. Kita-kits!